ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. At sa iyong Espiritong Banal, kami po'y nagpupurit at papasalamat dahil ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat. Nagpahiram sa amin ng buhay, nagpahiram sa amin ng lakas, nagkaloob sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, O Diyos, ikaw lang ang dapat naming purihin, pasalamatan at sambahin. Ang aming pong pagtanaw ng utang na loob, gratitude, O Lord, ay aming pong ibinabalik sa iyo. Dahil ikaw lamang, O Diyos, ikaw ang natatangi, ang pag-asa ng lahat, at ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa iyo kami susunod, pasasakop, aasa, at ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Nawa po sa aming kalagitnaan, ikaw po'y aming maitaas, maluwalhati. Welcome ka namin, O Diyos, at ina-acknowledge ang iyong presence. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. Ganyan talaga ang senior sa palakpak nila. Mga senior citizen. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga sumagot, answered prayer. Napakahalaga na tayo po ay nag-aaral. Bakit ba mayroong enhancement pag-aaral? Bakit ba? Ma-refresh? Ano pa? Matuto? Ano pa? Kasi sometimes ang ating mga kaalaman obsolete na. Kung sa ano pa'y lumipas na, hindi na napapanahon. Kung minsan yung ating kaalaman ay hindi na akma sa pangkaraniwang panahon. Minsan ay yung pa rin ang ating pinanghahawakan na hindi na naman talaga akma. Oo. Di ba? Noong aming panahon, ang aming pangkaluubang kasuotan ay karsunsilyo. Hanggang sa dumating ang panahon, nag-i-innovate, nag-i-improve. At ganoon din po ang mga tao. Dapat nag-i-innovate, innovation, nagbabago, nag-i-improve, gumaganda, tumatatag, nagbabago ang ugali, at higit sa lahat, nagiging kawangis ni Jesus. Nagiging kawangis ni Jesus. Di ba? Sino ang pinakamithiin nila sa buhay ay maging kawangis ni Jesus? Ayun. And I declare this morning in Azareth's ministry, the Creator of the universe, our God, the Creator of the universe, in Azareth ministry, 100% mentioned. Sa US, 0 mentioned. Kaya dahil 0, wala sa kanilang Diyos, they declared that Los Angeles is town, a godless town. And after 3 days, nagkaroon ng fire, wildfire. Kapag kinalaban natin ang Diyos, nako, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Kaya po, dapat pahalagahan. God is the owner, we are the, ano tawag dito? Yung tayo yung katiwala. Anong katiwala? Tayong katiwala. Pinagkakatiwalaan. May ibang word yan eh. Oo. Tayo ang katiwala. Yan. Ano nga yan?
sign of old age. Kapag tumatanda na, hindi na maalala minsan, ano? Ha? Steward. Steward. God is the owner and we are the steward. Ano? Katiwala. Stewardship. Ownership and stewardship. God is the owner, we are the steward. Kaya pag hindi tayo naging good steward, tayo po ay aalisin ng Diyos. Yan din sa pagiging lingkod, kapag hindi tayo katiwa-tiwala, baka tayo alisin ng Diyos. Kaya dapat po, mahalin natin ang calling, mahalin natin ang pagiging leader. Kung tayo po ay leader, kung tayo po ay may position, dapat we must activate and we must always, mahalaga yung salitang always, lagi. Kailangan lagi na tayo po ay nakafocus in our responsibility first and foremost to God. Una, higit sa lahat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang may-ari. May-ari ng buhok niyo, kaya dapat ingatan yung buhok. May-ari ng lahat sa atin. That's why our response is being faithful and being loyal to God. Na sino sa inyo ang tapat sa Diyos? Tapat. O nagtatapat-tapatan lang. Pag sinabing nagtatapat-tapatan lang, nagkukunwari lang. No? Hindi totoo. Fake, plastic, cellophane, monoblock, urukan. Yan. Anong uri tayo? Are you truly a faithful servant of God? Loyal? Maasahan? Yun po ang dapat. Hindi reklamador. Kung sa gobyerno, hindi ka corrupt. Kung sa gobyerno, hindi ka dictator. Kung sa gobyerno, kailangan hindi ka mayabang. Okay? Yun po ano. So, ang ating pag-uusapan is about that character. That character trait is about faithfulness and loyalty. Ano ba ang pagkakaiba ng being loyal and being faithful? Ano ba? Spelling daw. Ano ba ang pagkakaiba ng faithfulness at loyalty? Ano? Ano? Di ba pag sinabing loyal, tapat ka rin? Tapat. I am faithful. Ang pagkakaiba nun, ang faithful, may pananampalataya. Faithfulness. Faith, it came from the root word faith. Pananampalataya. Full, it means you are filled with the Holy Spirit. Punong-puno, puspos, like Mama Mary. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yung po yun. Ness, it means, came from the root word holiness. May pananampalataya, puspos ng Espiritu, punong-puno ng Espiritu, full life, and kabanalan. May kabanalan. Yung ba tayo? Nagninitik. We are striving, that's our goal. Pinakamitiin natin, ang nais ko ay pag senior kasi mahirap nang makagets agad, hindi agad magets. Humihina. Ang nais ko ay matulad. So yun po yun, ang napakaganda. Kaya sabi po ng Biblia, sulat sa mga taga-Epeso,
Okay. Sulat sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talata 21 hanggang sumusunod. Dinadahan-dahan ko kasi, yun nga po, sometimes pag nagkakaedad na, mabagal na po mag-graphs o mabagal nang makuha. Kasi kapag nagkakaedad na, minsan ay bumabagal na yung memory, nakakaroon ng memory gap. Kaya po pag tumatanda na, kailangan dahan-dahan. Kaya yung mga tumatanda, dahan-dahan lumakad. Baka madapa. So sabi po ng Bible, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang taong di nagpapasakop sa isa't isa, kasi yung respeto, kahit hindi leader, tama ang ginagawa, dapat nagsasakupan sa isa't isa. Nagpapasakop. Kaya gumugulo minsan ang isang bansa dahil minsan diktador. At ganoon din sa samahan. Kapag diktador ang leader, nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya hindi dapat diktador. A good leader must be a good delegator. Leader, they delegate their authority and responsibility. Ibinabahagi ang kanilang tungkulin at ibinabahagi ang kanilang responsibilidad. Hindi na lang ako ng ako. Kaya't ang kalimitan sa ganon, ang tinsyon nila ay ako ang nagwagi. Parang si Dulce. Yun ang kumanta nun eh. So yun po yun. Yung ikaw ay master of ecology. Kung ikaw ay master ng theology, mayroong master ng ecology, at mayroong master ng tinatawag na symbology. Yung mga simple life at yung mga humble and obedient, they are simple and they are finished in symbology. Simple lang ang buhay. Amen. Kaya sabi ron, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda. Sign. Pag sinabing tanda, hindi nangangahulugang matanda, kundi sign. Kailangan may sign. Pag tayo walang sign, maliligaw tayo kung walang sign sa mga streets. Kung walang tanda tayo, hindi nalalaman kung ano ka, sino ka. In US, Trump declared there are only two gender, male and female. Kasi hindi na malaman kung sino ka, lalaki ka nakasaya, hindi ganon. Di ba? Kailangan may tanda, may sign. Kaya sabi ng Bible, mga babae, sino sa inyo ang babae? Pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, kinukompare po ang pagpapasakop, being submissive, being obedient sa mag-asawa, yung pagpapasakop sa Diyos. At ang sabi roon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ang lalaki ang ulo, tulad ni Kristo. Ang ulo, the head of the church is Jesus Christ. Ang tawag dyan ay the invisible head of the church. But the visible, yung nakikita, the visible head of the church is the Pope, ang Papa, Pope Francis. Pero yung tunay na ulo ng simbahan, invisible, hindi nakikita, and that is Jesus Christ, the invisible head of the church. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia. Yung iglesia po ritong nakasulat, hindi po yung nasa Quezon City. Ang ibig sabihin po ng iglesia galing sa Greek word, ekklesia. Dalawang salita, ek and klesia. Ek, ibig sabihin ay tinawag.
It means called. Called, hindi cold. Ha? Pag cold, malamig. Pag called, tinawag. Ha? We are called. Tayo mga tinawag. Kaya tayo tinatawag ng mga iglesia. Ha? Then, Kleseia means out. Pag sinabing out, inihiwalay, ibinukod. Kaya pag ikaw ay membro ng iglesia, those who are called out, mga taong ibinukod, inihiwalay, sapagat sila'y chosen people of God. Alam ko naman kayo mga palakpak dahil nagsusulat kayo. Kasi yung mga walang alam sa salitang iglesia, ang akala nung pag nabasa ang tinutuko yung nandun, iglesia ni Manalo. Hindi po yun. Kasi yung salitang iglesia ay salitang Grego na galing salitang iglesia. Dalawang salita, ik and kleseia. Ik means called, kleseia means out. Pinagduktong yun na ang ibig sabihin Ecclesia or iglesia, na ang modern word is church, simbahan. The modern English word is church. So si Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan. That's why tinatawag tayo, we are the body of Christ. Ang katawan ni Kristo. Kaya pag humiwalay ka sa body of Christ, hindi ka na saklaw ni Kristo. Dahil ang tunay na iglesia, yung itinatag ni Kristo. You search in internet. Ang ating pong founder, hindi tao. The founder of the church is Jesus Christ. Siya yung ulo ng iglesia at tayo ang katawan, at siya, si Kristo, ang tagapagligtas nito. Ang tagapagligtas ng iglesia ay si Kristo. Ha? Kaya totoo rin yung sinasabi nila, kanya na hindi sila yung tinutukoy doon, na kung hindi ka membro ng iglesia, hindi ka maliligtas. Ay alin namang iglesia yon? Yung itinatag hindi nung 1914, kundi itinatag nung 33 AD. AD, the year of the Lord. Anno Domini, ibig sabihin, ang taon ng Diyos. The year of the Lord. AD, hindi po yun after death. Anno Domini. Ang ibig sabihin ng AD, Anno Domini. Ang ibig sabihin ay ang taon ng Diyos. Hindi po year of snake. Sa mga unbelievers yun. Sa mga Chinese na unbelievers, kahit na sila'y Kristiyano na, pinanghahawakan yung mga hindi dapat. Kaya sa SM kahapon pumunta ako, inaalok ako ng Lucky Charm. Sabi ko, pinagpala ka na ba dyan? Yumamang ka na ba dyan? No, wala. Binibinta nila. Kung yun ay talagang swerte, ba't pa bibinta? Diba? Bakit mo pa ibibinta? Kung yun ay nagpapayaman, swerte. Di ko na ibibinta, ako na lang nun. Makalukuhan, mga ano, di ko. Hindi totoo yun. So ang Kristiyano, God is a jealous God. Ang Diyos ay silusong Diyos. Kung mayroon kang ibang inaasahan na swerte, ha? Nagsiselo sa iyo ang Diyos. At pag nagsiselo sa iyo ang Diyos, baka ikaw ay masunog tulad ng sinunog doon sa Los Angeles. Bakit? Ang ginawa nilang Diyos ang kanilang kayamanan. Oh, they are event yung pong nangyari yun, that is a wake-up call. Pagising hindi lang sa kanila, kundi sa ating lahat. Ginigising ang tao. That's a sign of the times. Yan ay tanda na malapit nang dumating at bumalik ang tagapagligtas. Amen. Mga lalaki, sino sa inyo ang lalaki?
Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. It's always comparing yung relationship ng mag-asawa. Yun ang matinding halimbawa ng pagmamahal natin sa iglesia. Dahil ang iglesia, ang magiging husband ay si Jesus. Darating ang panahon, ikakasal tayo kay Jesus. Because we are the church. We are feminine. Ang tawag sa simbahan, inang simbahan. Dahil ina, babae, sino ang asawa? Si Jesus. The husband of the church is Jesus. Yung mga pumalakpak na yun ang nakaunawa. Kaya sabi, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Purihin, pagpalain ang pagkakabasa. Taas ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Sabi ko dahan-dahan na maupo. Okay. Ulitin ko po itong parting huli. Hoy! Dito na ang tingin. Kaya maraming tumatandang walang tinandaan. Makinig. Sapagkat sa pakikinig ang paglago at pananampalataya. Sabi rito sabi niya rito, tingnan nyo, anong verse ako nagtapos? Sabi ng verse 27, ginawa niya ito, yung pag-aalay ni Kristo ng buhay, yung Paschal Mystery, the Paschal Mystery, yung inaalala natin tuwing Kwaresma. Ang ibig sabihin ng Kwaresma galing salitang 40, 40 days. Na ang sabi ron, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili. Na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis. Ano pa? Ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Kapag ang tao'y namatay, at may kapintasan, may kulubot, may hindi yung literal na kulubot. Ang tinutukoy doon ay yung kapintasan sa ating buhay espiritual. Pag namatay, saan pupunta yung may bahidungis? Hindi naman, ang lupit nyo. Ang lupit nyo. Impyerno agad. Halimbawa kasi, ikaw, namuhay ka naman na may kabanalan, kaso, may mumunting kasalanang nagagawa. Yun yung sinasabi ni Father Sunny Di Claro, Ama, patawarin mo po kami sa aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Lahat po tayo may lihim at may paulit-ulit na kasalanan. Namatay kang bigla. Walang ano mga impyerno kagad, ang lupit mo. Ganyan katindi yung mga, masyadong di nila nakikita na ang God is a loving God. At gusto ng Diyos na tayo ay maligtas lahat. Sipin mo yon. Nasusulat po yon. Sabi ng 1 John 5. Dito ako dinadala ni Lord, kasi maging tapat tayo. Kasi pag tayo naging tapat, faithfulness and loyalty, magiging ganap, magiging walang kulubot, magiging walang kapintasan in due time, pagdating ng panahon. Pag sinabing due time, pagdating ng panahon, yung pagdating ng panahon ay kayo haharap sa Diyos.
due time. Sabi po ng 1 John 5, makinig kayo. Sabi niya sa verse 16, Hoy, makinig! Naalala ko si Brother Dante, laging ganyan, Hoy, makinig! Sabi ni Brother Dante Armenta, nasa langit na siya. Sabi niya, kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong, hindi hahantong saan? Sa kamatayan. Ang tinutukoy dito, ang kamatayan kasi paghiwalay, kung literal, paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Yung spiritual na tinutukoy dito ay yung pagkahiwalay mo sa Diyos. Kasi lahat ng kasalanan, maliit o malaki, ay nagiging pagwalay sa Diyos. Okay, sabi rito, kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi, ang ibig sabihin, hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Hindi hahantong sa kamatayan, ay anong kasalanan yon? Dito kinuha yung teaching of the church na tinawag na venial sin. Ang venial sin yung mumunting kasalanan. Mumunting kasalanan ay kay nagnakaw ng ubas, nagnakaw ng santol, comparing doon sa gobyerno na mayroong namumuno o kung sino man na nasa gobyerno na korap, na yung dapat kinurap ay para sa bayan, comparing the gravity of sin. Gaano kabigat? Yung bang ninakaw mo na santol ay maghatid sa iyo patungo sa impyerno? Yun yung kasalanang di humahantong sa kamatayang espiritual. May kulubot. Hindi ka diretso sa impyerno nun. Pagkatapos anong sabi ron? Anong dapat daw gawin? Ipanalangin niya. Kaya tayo, may pinapanalangin yung mga namatay natin na iniisip natin baka ang kasalanan lang nagawa ay binyal. Kaya sa teaching of the Catholic Church, mayroong tinatawag na namatay nagpapadasal. Kanya lang huwag kayong magbabayad para doon sa magdadasal na yung dasal nila ay plangin mo kami. Sumalangit ang kaluluwa ng ito, plangin mo kami. Wala sa puso. Nagbayad ka pa. Ikaw mismo ang magdasal sa mahal mo sa buhay. Dahil may power, may kapangyarihan ang dasal ng mga minamahal. Yung dasal ng dasal, pero sinusurkat naman. Plangin mo kami. Plangin. Sabi ng kasunod, tandaan nyo yun. So ano ang dapat ipanalangin? So makita mo, hindi po mali yung turo ng simbahan. Nasa sa Biblia. Yung mga ibang nagpapastor-pastoran ko na walang pinag-aral naman tungkol sa theology, akala nila tama yung kanilang ginagawa. Ang tama yung ginagawa nila para sirain ang simbahan tinayag ni Kristo para magsilipat doon. Kasi, negosyo. Sabi ni San Pablo yun, nininegosyo ang salita ng Diyos. Ang tawag doon, heresy. Kaya nagkaroon ng tinatawag protest. Kaya na-protesta. O, di ba? Yung mga against sa gobyerno, nagpuprotesta. Yung mga against kay Kristo, tinayo ni Kristo yung simbahan niya, against sila. Kaya humihiwalay, umaayaw, nakakatsakba sila sa kaligtasan nun. Si Kristo yung may tayo nito. Ang hina. Kung matanda na tayo, hiwalay pa tayo, baka impyerno doon tayo talaga pulutin. Hoy, gising! Huwag kayo matulog! Sabi rito, makinig kayo. Sabi rito, may kasalanang hahantong sa kamatayan. Mortal sin na yan.
may kasalanang hahantong sa kamatayan. Kanina sabi ron, kung makita mo ang iyong kapatid na nagkakasala na di hahantong, hindi humahantong sa kamatayan. So, dalawang uri ng kasalanan. So, ano sabi rito? Yung humahantong sa kamatayan, sabi ron, hindi ko sinasabing idalangin ninyo. Wala nang pag-asa yun. Kung patay na yun, at gano'n ang kanyang kasalanan, hindi mo na kailangan ipanalangin pa. Ngayon, bakit tayo nananalangin? Because, hindi naman natin alam yung kanilang ginawang kasalanan. That's why we assume. Ina-assume natin. Dahil mahal natin yung ating taong namatay. Pinagdadasal natin. Mahina. Grabe. Kaya yun, may kasalanang hantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo. Ang sino mang gumagawa nito. Niliwanag naman sa verse 17. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Lahat yan ay kasalanan. Kanya lang dalawang uri ng kasalanan. Kasalanang hindi umahantong, yung ginawa mong yun, hindi umantong sa pagkawalay mo sa Diyos. Pero may kasalanang humahantong sa pagkahiwalay sa Diyos. Alin yun? 10 utos ng Diyos. Alam niyo ba ang 10 utos ng Diyos? Bakit nagkaganon sa LA? Kasi yung unang-una, yung di pagrespeto sa pangalan ng Diyos, yung hindi mo banggitin, 0. Zero ang Diyos. No mention. Ibig sabihin, hindi nila pinag-uusapan ng Diyos. Biblikal, anong sabi ng Bible? 2 or 3 gathered in my name. Pinag-uusapan natin ng Diyos. There I am. Nandun siya, sabi ng Mateo 18:20. Kaya mahalaga pinag-uusapan ng Diyos. Dahil pag pinag-uusapan natin ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Sabi ng napanood kong kanilang awarding, God, the creator of the universe, no mention. And they declare that town is godless. Walang Diyos. Baka yung tahanan nyo, godless. Hindi nyo pinag-uusapan ng Diyos sa bahay nyo. Baka lagi kayo nagmumurahan. Kaya hindi umangat ang buhay nyo. Do you declare your house, your family, your home? Because a house is not a home. Kaya wag mong tawaging home yung bahay mo. It is only a house. Because kung wala ang Diyos. Yung different, yung pagkakaiba ng house and home. Kapag may tinawag na home, a family that prays together, stays forever. Yung house, bahay. Hindi bahay lang. Kahit ang mag-asawa doon, sabi nga, anuhin ko ang bahay na bato, ko ang nakatira doon ay kuwago. Mas mabuti pang kubo na ang nakatiray tao. Amen? So yun po ang napakahalaga. Kaya mahalaga yung katapatan. Mahalaga yung faithfulness. Kaya ano ang sinasabi ng katapatan, faithfulness? So unang-unang sinabi ko, mahalaga ikaw ay may faith, may pananampalataya. And you know, faith is cometh by hearing. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pagtulog. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pagkukwentuhan. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa kalabitan yan. Ang tunay na ibig sabihin, faith is cometh by hearing. Romans chapter 10 verse 17. Faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig.
ng salita ng Diyos. Kalahati ng ano nyo doon nakatingin sa labas. Kalahati ng attender ng ano ng members nyo kung anong pinagkukuting-ting dyan sa upuan nila. They are not attentive in listening. Kitang-kita ko po dito sa unahan. Oo. Okay. Ako naman po, nag-i-English, tinatagalog ko, di ba? May translation. Kasi alam ko naman po na mayroong hindi marunong sa umunawa sa English. Hindi ko po maalis na ako'y nakapagsasalita ng English kasi apelido po Amerika. That's my mother tongue, Yun po. Kaya mahalaga po yun. Sabi ng Bible, makinig kayo. Dito kayo tumingin. Sabi ron, faithfulness, it is a commitment. Ang commitment po, ibig sabihin, yung pagtatalaga. Paglalagay ng sarili mo. Inilalagay mo, inilalagak mo. You committed yourself. Inilalagay mo ang sarili mo sa Diyos. And that is faithfulness. It is a commitment to a relationship. What is a relationship? Between you and God. Relasyon natin, tayo at sa Diyos. Na ikaw dapat ay maging tapat sa Kanya. Na itinahalin tulad sa binasa ko, yung pagiging tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Yung po ang sinasabi ng faithfulness. Yung po, it is a commitment to a relationship with God or our fellow. Yung ating kapwa. Fellow human being seen in that loyalty, devotion, and service which is a reflection of God's own faithfulness. Pagpapakita kapag tayo ay tapat, may debosyon. Ang ibig sabihin ng debosyon, you put yourself to do something for the glory of God. Nilalagay mo ang sarili mo na ginagawa mo ang bagay na makapagbibigay luwalhati at kaluguran sa Diyos. Ang tawag ay debosyon. At ang pinaka-highest devotion ay yung pagdi-devote mo ng time sa Diyos. You give your time to God. Nagbibigay ka ng oras, panahon sa Diyos. Mahina. Sabi ni St. Paul, in everything you do, put God first. Sa lahat anya ng iyong gagawin, unahin mo ang Diyos. Devote yourself to God. Devotion, you devote your time. It means to say, kung nagbibigay ka, naglalaga ka ng oras, panahon sa Diyos, you have time to pray. You have time to come in our fellowship. Nandun ka sa pagdalo sa gawain, sapagkat sinabi ng Hebreo 10 verse 25. At huwag anyang kaliligtaang dumalo sa mga, sabihin nyo mga, ulitin nyo. Pag sinabing mga, hindi lang isang pagtitipon. Huwag daw kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipong itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat kayo pumupunta rin sa gawain sa Amor Solo. Kasi pagtitipon nyo, mga pagtitipon. Hindi lang sa Ambel, hindi lang sa inyong simbahan, hindi lang sa inyong chapter, kundi mga. Kagabi nag-talk ako sa Amor Solo, halos puno. Mga elders na po ang magtutok sa Amor Solo lagi. Kasi nung nauubos yung attender, wala, minsan may nagtutok doon, isang tao lang. Kaya binalik sa mga elders. Amen. Kaya kailangan din kayo. Mga elder kayo
May mga edad na. Kaya kailangan nandun din kayo. Sumama kayo, suportahan nyo. Huh? At tinitiyak ko pag kayo supporter talaga kahit saan lugar, natutupad yung sinabi ng Panginoon. At huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipong itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Hebreyo, Kabanata 10, talata 25. So yun po yung pagiging faithful. Nakapaloob sa faithfulness ang loyalty, nakapaloob ang devotion, nakapaloob ang service, yung paglilingkod, na siyang reflection o pagpapakita ng Diyos sa ating mga sarili. Because God is with us, we have relationship with God, we accepted Him in our lives, tinanggap natin siya, nasa sa atin, pakita mo na siya'y nasa sa iyo sa pamagitan ng pagiging tapat. You have faith, you are full life, and you have striving to be holy, faithfulness, and it includes loyalty, devotion, and service. Loyalty, devotion, and service. At yun ay pagpapakita na ang Diyos na nasa sa iyo ay isinishare mo, binabahagi mo sa iba. Mahina. Grabe. Grabe ang palakpak niyo sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia, mahalaga yung reflection. Nagre-reflect tayo. Sabi ng Biblia, the scriptures point to the faithfulness of Jesus Christ. The highest model to the believers is Jesus. A great miracle of God. Matinding hibala ng Diyos, yung Diyos mismo ay naging tao. Dahil yung tao ay hindi pwedeng maging Diyos, pero yung Diyos po pwedeng maging tao na hindi matanggap ng iba. Bakit nyo sasambahin si Kristo? Tao lang yan. Kasi hindi nila mag-gets. Wala silang critical thinking, hindi nag-iisip. Sabi ni Professor Batuon sa aming enhancement, ang taong hindi nag-iisip, hindi tao. Baka aso. Kasi yung aso, hayop. Kita mo dyan, minsan dudumi na lang sa tabi. Minsan kung ano mong ginagawa dyan, dyan sila gumagawa ng magiging anak nila sa tabindaan. Oh, may nakikita ba kayong tao dyan gumagawa ng bata sa tabindaan? Oh. Nag-iisip. At ang tao hindi nag-iisip, hindi tao yun. Kaya dapat iniisip natin. Yung madalas sinasabi, oy, use your common sense. Gamitin niya ang inyong utak. Kasi pag hindi tayo nag-iisip, as leader, we must think and think over and over and over and over again. Mag-isip, mag-isip, mag-isip. Kasi pag hindi mo ginamit ang iyong isip, mawawala yan. Magkakaroon ka ng memory gap. Hanggang hindi mo na maisip kung anong magkakaroon ka ng Alzheimer ba yun? Kaya mahalaga, nag-iisip. Kaya sa mga gawain, napakahalaga yung nag-grouping at nagkakanya-kanya, nag-iisip. Hawak ko po ngayon ang SOS. Ang may hawak sa inyo si Brother Che. Ang nag-assign po niyan si Kong Michael. Si Brother Mending, hawak niya ang music ministry. Si Brother Ray Bravo, hawak niya ang youth ministry. Ako, SOS. At kami po ay magre-report na ng aming accomplishments nung nakaraang taon. Aywan ko kayo kung kayo gumagawa ng accomplishment yun na dapat isasubmit. At pagkatapos magsasabit na rin kami dahil 2025 kailangan nag-isip na, ginagamit ang isip. What are ano ang ating mga goal this year? Ano yung ating gagawin? What's your program? What is your mga project? What is your responsibility as usherets and usher? Dapat mayroon doon, nag-iisip yun. Iniisip, nakasulat.
iniisip, pinag-iisipan. Hindi lang isang tao ang nag-isip, kundi pinag-isipan ng lahat. Ha? Yung common sense, kaya nga tinawag common, lahat. Common, lahat. Sense, ibig sabihin, yung ating sense of thinking. Ha? Di ba yung 5 senses? O. Ang pang-anim na sense ay faith. The sense of faith. Pananampalataya. Amen. Amen. Pang-anim na sense ay faith. Okay? So makikita niyo po, yung nag-iisip, may pagmamahal. Bakit? Yung tahingang pinagdikit mo na nakikinig ay korting puso. Ha? At yung puso, nagmamahal yon. Ang English sa puso ay heart. Pag inalis mo yung T at H, matitira ear. May tenga ang puso. Kaya't ang puso nakikinig naman sa Diyos. Dahil through their conscience, naririnig natin araw-araw ang tinig ng Diyos. Bakit di mo marinig ang tinig ng Diyos? Hindi ka tapat. Wala kang panahon, you have no devotion to give time to God, wala kang pagkakaloob ng oras sa Diyos, ikaw na lang ng ikaw, salita ka ng salita, di mo pinagbigyan makarinig ng salita ng Diyos. Dahil ikaw na lang salita ka ng salita. Tumigil ka naman, manahimik ka, pakinggan mo ang Diyos sa iyong puso. Because in the midst, sa kalagitnaan, in the midst of silence, sa kalagitnaan ng ating katahimikan, maririnig mo ang tinig niya at maririnig mo, sasabihin ng Diyos, ang yabang-yabang mo na. Hindi ka na marunong magpakumbaba. Maririnig mo ang tinig ng Diyos, sabihin sa iyo, anak, hindi mo na pinakikinggan yung idea ng iba, puro ikaw na lang. Anak, hindi mo na ako marinig na mahalaga yung kapwa mo dahil kailangan mo sila. Mahalaga ang bawat bahagi. Ha? Ang ganda-ganda na ng unit team. Sinira ang unit team. Eh ano ang trabaho ng demonyo? Magnakaw, magwasak, pumatay, sumira. Ganda-ganda na ng unit team ng Pilipinas. Bakit nasira? O yan, hindi ko alam. Kayo na lang bahala mag-isip. Dahil kayo may isip. Ha? Kasi minsan personal. Ha? Pag tayo po ang pinairal ay yung ating sariling gusto. Personal, ano yung tawag yun? Yung personal commitment, yung personal desire. Ha? Yung sarili lang ang iniisip. Hindi mo siniisip ang kapakanan ng iba. Nawawala yung common pagkakaisa. Dapat sa isang leader, iniisip yung common good na madalas sinasabi, I do this for the common good. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat, hindi para sa ikabubuti ko. Common good ang kailangan. Amen. Yung common good. Sa ating, ano ba yung common good na ginagawa niyo? Kabubuti ba ng lahat? O sa'yo lang, sarili mo lang? Oh, yun. Kaya nga pagkakabahabagi, trabaho ng demonyo. Oh, kung ikaw ay naikisali sa pagkakabahabahagi, gawa ng demonyo yun. John chapter 10, verse 10. Ha? Naparito siya upang magnakaw, magwasak, pumatay. Ha? To destroy, to kill, and to steal. Ano ang ninanakaw ng demonyo? Yung pagkakaisa ng tao.
Ano ang sinisira ng demonyo? Yung pagkakaisa din natin. Ano ang pinapatay ng demonyo? Yung buhay na nasa atin. Kasi kaaway ng demonyo yung buhay natin. Dahil ang buhay natin ay si Jesus. John 14:6. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Si Jesus. Kaya pinapatay ng demonyo. Kaya sabi ng Bible, Scripture point to the faithfulness of Jesus Christ as an example for the believers. The ultimate example for the believers is Jesus Christ. Huwag niyong gayahin yung mga artista na mga karamihan sa kanila ay immoral ang buhay. Mula nagkaroon ng mga social media, nasira ang ibang kabataan. Kahit ngayon, pinopromote ang sugal sa social media. Mayroong pamilya sa akin na confess na sila, instead na magbanding para sa Diyos, nagbabanding sugal-sugal doon sa Facebook. Dina-download lang yun, tapos taya-taya. Tipin mo yung gawa ng demonyo. Pag hindi nyo ginaid ang inyong mga anak, yung pala nasa kwarto, nagsusugal. Kaya pala maraming pera sa GCash nila. Pero, halimbawa nga, nananalo ka, isipin mo, hindi mabuti yun. Hindi tama. It is not a common good. Hindi sa maayos, hindi sa tama. That is gambling. And gambling is against the will of God. Amen? Kaya yung po yun, mga kapatid. Faithfulness to God is the proper response. Yung katapatan po natin, faith, fullness of God in our lives, and holiness, faithfulness is the proper response to God. Tamang tugon natin sa Diyos. His covenant people, ang Diyos po ang mga tao sa atin na ay pagkasundo. We are living in a new covenant, and our new covenant is Jesus. That's why in the old covenant, ang worship nila, Saturday, Sabbath, ikapitong araw, the Bible declares that our rest is not an hour, it is not a day, hindi ang araw, hindi ang oras, because our rest is Jesus Himself. Matthew 11:28. Come to me, all of you who are heavily laden and burdened. I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi po araw. Kaya kahit buong araw, buong linggo, ipagpahinga mo. Hihila-hilata ka. Tutulog-tulog ka. Andiyan pa rin yung problema mo. Pero ang isang araw, anumang araw yan, from Monday to Sunday, pag ibinigay mo sa Lord, nakafocus ka sa Kanya, mararanasan mo, mararamdaman mo ang tunay na kapahingahan. That is our new covenant. A new covenant is Jesus. Ang bagong tipan ay si Kristo. Kaya yung po ang dapat natin. His new covenant to people, it is seen in as steadfast. Yung pananatili. Steadfast commitment. Yung pagtatalaga natin is steadfast love of the Lord never ceases. Steadfast love, steadfast commitment. Yung bang ating pagtatalaga na tayo nananatili. Tayo'y nananatili magpagkailanman, ikaw pa rin, Jesus. What we need to remember, ano ang dapat anya nating tandaan? What we need to remember, ano ang inyong dapat tandaan, alalahanin? Una, sabi ron, faithfulness is the proper response. Ang tamang tugon ng tao
na ang Diyos ay nakipag-isa sa atin, nakipag-covenant sa atin. Ang tugon ng tao, ng church, ng mananampalataya ay ang faithfulness. Amen. Yan ay nasusulat sa Exodus chapter 19 verse 5. Pangalawa, sabi ron, faithfulness, ang katapatan natin ito is seen as a steadfast commitment. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, na galing sa tatlong salita, pananampalataya, kapuspusan ng Espiritu Santo, fullness of God, at yung kabanalan, yun ay nagpapakita sa iyo ng iyong pananatili ng pagtatalaga ng iyong sarili. Steadfast commitment. It is unwavering, hindi nagbabago. Yung po'y nakasulat sa Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Amen. Amen. Number 3, faithfulness is especially important to leaders. And we know, alam po ba natin, na tayong lahat ay mga leaders? Amen. Na tayong lahat ay mga tagapanguna? Amen. We are all leaders. Hindi lang yung leader nyo dito. Amen. All of us are leaders. Amen. And who you lead? Sino yung nililid nyo? Your family. Amen. Ang pamilya natin. Kaya hindi po nagbabago ang mundo at ang bansa natin. Kasi yung mga responsible dapat, yung parent, yung tatay, yung nanay, na sinabi doon sa ating binasa, hindi nila alam na sila'y leader, that they need to lead their family, their children, their wife, or husband. Because we are katiwala. Pinagkatiwala sa iyo yung asawa mo, hindi yung kumari mo. Oy, hindi yung kumari mo. Pinagkatiwala sa iyo yung asawa mo, hindi yung security guard sa inyo. Kasi kasuhin natin yung ating pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak. Ha? Amen. Amen. Number 4, encouragement to faithfulness. Yung pag-encourage, yung pag-iimbita sa atin, yung pananatili sa ating katapatan sa Kanya. Encouragement to faithfulness, the call to faithfulness. Sabi po yan ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. And remember always, lack of faithfulness. Kung tayo po'y walang katapatan sa Diyos, kung hindi tayo tapat, hindi tayo maliligtas. Amen. Kayo ba'y tapat? Ang taong tapat, hindi ninanakawan ang Diyos. Sabi ng Malakay 3, verse 10. Mula doon sa talatang 6. Sabi ron, ninanakawan natin ng Diyos sa mga ikapu at handog. Ibig sabihin, yung mga hindi nagbibigay ng ikapu, hindi nagbibigay ng kanilang alay sa Diyos, hindi sila faithful sa Diyos. Nagnanakaw sila sa Diyos. Diyos pa ang pinagnanakawan natin. At sinasabi ng Bible, you are under curse. Kapag tayo hindi sumusunod doon sa utos na yun ng Diyos, tayo'y alipin ng sumpa. Basahin niyo po ang Malakay chapter 3, buong chapter. At kung ikay alipin ng sumpa, yun ang ating ikamamatay. Ngunit kung tayo susunod, magiging faithful, may pananampalataya, full life tayo, puno ng Espiritu Santo at may kabanalan, gagawin mo kung ano ang inutos sa atin ng Diyos. At pag yun ay sinunod mo, kahit matanda ka na, mukhang bata ka, si Brother Rick magsi-70 na, pero sabi ng iba, para kang 39 years old lang. Because of the reflection, the manifestation of what inside. Sabi ng Mark 7 verse 21, kung ano ang laman ng inyong dibdib, yun ang lalabas sa itsura natin at sa bukang bibig natin. Kahit ang taong madalas nagmumura, hindi salita ng Diyos yan, salita ng demonyo. Kapag may kilala kayong taong mahilig magmura, mura dito, mura doon, hindi Diyos ang nasa puso nila.
demonyo ang nasa puso nila. Pero ang taong lingkod ka na ng Diyos, nagmumura ka pa. Lingkod ka na ng Diyos. Di ba sabi ng Mark chapter 16, from verse 15, the following verses, sila mga sumampalataya, at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit silang hindi sumampalataya ay may kaparusahan. At ang mga sumasampalatayaan niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo. Sila ay magsasalita ng ibang wika, napapalitan yung pagmumura ng ibang salita, salita ng Diyos, salita ng Espiritu Santo, the language of the Spirit. Nung ako po ay wala pa sa gawain ito, ang madalas kong banggitin pag ako'y nagulat ay kung ano yung tinatago ng mga kababaihan. Pero nung ako po'y mabago, ang binabanggit ko pag ako ginulat, kahit ako'y gulatin nyo, Jesus Christ. Yun ang nababanggit ko. Because the name of Jesus has power. May kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kayong lahat, sabihin nyo, ay salamat. Natapos din si Brother X. Kayong lahat, sabihin natin, ideklara natin, bakit nga ba sinasamba kita, Panginoon? Declare it. Sambahin natin siya. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. We love you, Lord. Hallelujah. Sharabayira lahan na rasi. Iye karabayira lahun na rabayira lahan na hallelujah. Glory. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Tatakamay. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko'y ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Itanong niyo sa Panginoon, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Ang nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala.
feel the presence of the Lord. Damhin mo ngayong kapatid. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay committed? Itinatalaga mo ba ang sarili mo sa Panginoon? Nangyayari lang yun if you are faithful unto Him. Nangyayari lang tayo magtalaga ng sarili kung tayo ay faithful sa Diyos. You cannot serve two masters. Hahamakin natin ang isa, ipagtatanggol ang isa. Decide for yourself to commit yourself to God. Yung pagtatalaga mo ng sarili sa Panginoon. Kung hindi mo siya ipagpapalit, yung siya ang uunahin mo lagi. He is our priority in life. Wala nang iba. Lahat ay secondary. And our primary, our number one is Jesus. Ask Him. Sabihin mo sa Kanya kung ang nais mong mangyari sa iyo. Ask God. Because Jesus said in John 15 verse 7, if you remain in me, and my word remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Kung mananatilian niya kayo sa akin, mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong maibigan, at ito'y pagkakaloob sa inyo. Sabihin nyo sa Lord. Sabihin nyo na kung gusto nyo kayo ang papalit kay Sister Mary. Sabihin nyo na kung si Sister Mary gusto nyo na ang palitan. Sabihin nyo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos kung ikaw yung ipapalit. Sabihin nyo, oy! Sabihin nyo kung ano ang gusto nyo. Kung alang-alang lang sa pagkakaisa, pagkakasundo. Oh, I don't give my position. Kung yun lang ang paraan para magkaisa tayo, bakit di ko bibitawan kung ano ang aking hawak? Ask God. Hilingin mo kung may sakit ka, pagalingin ka. Hilingin mo sa Diyos kung ano yung nais mo. It's your chance, your opportunity to ask the Lord what you want, and you will receive it. You will receive it. Angkinin mo. Hey, the Spirit of God is moving right now. He's doing something good in your life. Inaalis ng Diyos ang iyong mga agam-agam. Pinagagaling ka niya. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the name that is above every name, open your heart and receive the healing power. Receive. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Take it. Touch, Lord. Touch, Jesus. Receive. Receive. Healing. Deliverance. You claim it in the name of Jesus. Claim. 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 Ang nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin
dahil sa himalan, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Find your partner. Sabi natin, mahal kita, O Diyos, at wala nang iba. You can express your love to God. Akapin mo na mahigpit ang iyong partner. Higpitan mo. Higpitan mo. Sabihin mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Nakikita ko sa iyo. Sabihin mo, nakikita ko sa iyo. Sino? Wala nga naman si Satanas ang makita mo dyan. Hallelujah. Kaya kung si Jesus yung nakita mo, inakap nyo ang si Jesus. Okay, harap na rito. Handa na kayo tumanggap ng blessing. Kanina pa natanggap nyo na. Ngayon ang ihahagis ko sa inyo yung bonus nyo. Ano ang gusto nyong bonus? Kung kayo nagnanais makarating sa Vatican City, yung wife ko ang nag-aasikaso by September, yung Jubilee year, pupunta tayo doon September, kasama yung cruise, yung pagtawid sa iba't ibang ano. Kaya kung gusto nyo sumama, makipag-ugnayan kayo sa wife ko, kay Luisa. Yan po'y utos sa kanya ng ministeryong ito. Magkakaroon ng announcement sa radio, kaya na-announce ko na sa inyo. Kaya kung gusto nyo, makipag-ugnayan na kayo doon. Nakahanda na mga application. Siya mag-aasikaso nun sa inyo. Sama-sama tayo, kasama ako doon eh. Nakakatyak. Pangalawang punta ko na doon sa Vatican. So, para mahalikan natin ang kamay si Pope Francis at si Cardinal Tagle, na pinapanalangin natin siya ang susunod na Papa. Okay, handa na kayo? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang isisigaw nyo paghagis ko ay, Jesus, Jesus, ikaw ang kayamanan ko. Diba? Siya yung source of all blessing. Siya ang pinagmumula ng lahat. Kaya't huwag kayong gumaya sa unggoy. Pag hinilagay ka ng saging dyan at nilagyan ka ng ibang mga opportunity, ang pipiliin ng unggoy ay saging. Piliin mo yung opportunity mo na mas maganda, at yun ay si Jesus. Amen? Amen. Anong pipiliin nyo? Saging? Si Jesus. Okay, ito na. Ang una, ano sisigaw nyo? Jesus sa ating kayamanan. Jesus ang tanging kayamanan ko. Okay. Di ba yung inaawit? Tanging yaman. Si Jesus. Di ba? Ito na! Pangalawa, 3 blessing yan. Sumigaw na kayo ng matindi. Ito na! And finally, ito na. Ayan! God bless you! Mahal na mahal kita,
kita, Panginoon. Hallelujah! Bakit po tayo? Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat po! Mahal na mahal. Hallelujah! Amen. Okay? Sa palakpakan po natin ang Diyos sa magandang balita. No? Good news! Sabihin natin, good news! Naniniwala kayo na good news? Amen. Ay taas nga ang naniniwala na lahat! Ay may good news. Okay, bumaba na po kayo ay upo, ibaba na ang kamay, at tatawagin natin uli ang group 4. Amen. Para po naman sa kanilang Bible, ano nga yun? Sharing. Yun. So, napakaganda ng ating napag-usapan.